Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Isi-share ko po sa inyo itong aking Christmassy garden. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Bakit nga po ba sinabi ko na Christmassy garden itong garden ko na to? Kasi po itong setup na to, isinali ko po sa isang pa-contest, sa isang group. Ang group po na yon ay Orchids and Plants Enthusiast. At ang title po ng kanilang pa-contest ay Moss Christmassy Garden. Nung sinali ko nga po itong garden ko sa Moss Christmassy Garden ay nag-grand winner naman po. Kaya po natutuwa po ako at gusto ko rin po na i-share sa inyo yung video. Kaya lang po, gumawa po uli ako ng panibagong video kasi maikli lang po yung video na isinali ko doon. At hindi naman po lahat ng nanonood dito sa aking YouTube channel ay friend ko sa Facebook. Yun po kasing video na sinali ko doon sa contest ay in-upload ko po sa Facebook. Kaya po gusto ko rin pong i-share dito sa inyo sa aking YouTube channel nang makita nyo po yung aking Christmassy garden. Medyo padilim na po at sinadya ko po na mag-video ng padilim na para po makita nyo kapag bukas na yung aking dilen at saka yung aking solar kettle light. Ito pong mga orchids na nakalagay po dito ay pinagsama-sama ko lang. Ito po ay mga nakakalat dito sa aming bakuran at kinuha ko lang po yung lahat ng mga may bulaklak na orchids at pinagsama-sama ko po dito sa harapan ng kulungan ng ibon. Kung natatandaan nyo po itong gulong na una kong nilagay dito, makikita nyo po iyon sa nakaraang video ko. Pinagpatong ko po yung dalawang gulong at ginawa ko pong patungan ng mga orchids dito. Tapos, yung aking DIY wheelbarrow, eto po yan, merong pangalan po ng aking YouTube channel, kaya lang medyo luma na, kailangan na pong lagyan ng barnes para magmukhang bago. Ito po yung aking wheelbarrow na pinagpapatungan ko rin ng mga pinagsama-sama ko na mga orchids na may bulaklak. Hindi pa naman po totally ayos itong side na to. Dahil dito sa gawi dito, hindi ko lang pinakikita sa inyo, medyo meron pang kalat. Pero ngayon, ipakikita ko na po sa inyo isa-isa yung mga bulaklak na meron ako dito sa setup ko na to. Ayan o, ang dami pong kulay ng bulaklak na nandito. Kaya po sinabi ko na Christmassy garden itong setup ko na to dahil sa iba't ibang mga nagagandahang mga bulaklak at iba't ibang kulay po ng bulaklak ang meron ako dito sa setup ko na to. Tingnan nyo, itong aking si Mini Yaya, ito po ay chinap-chop ko lang at naging dalawang paso na ngayon. Ayan, ang dami na niyang bulaklak ko. At ito yung kulay peach. Ito pa. Ayan, ang gaganda ng mga bulaklak. Karamihan po dito sa nandito sa aking DIY wheelbarrow ay King Dragon. Ayan, ito naman ay si Stripe. Ito naman, peach din to, kulay peach. Ito naman si Alien. Kaya lang, palanta na to. Nung sumali kasi ako sa pa-contest nila, December 7, yung last na video, noon ako nag-video, hindi pa to lanta. Kasi matatagal na yung bulaklak na to eh. Tapos, ayan. Ngayon po ay December 15. Kaya po mga nalanta na yung iba kasi paminsan-minsan umuulan talaga dito. Meron din kulay yellow. At ito po yung maganda. Ang laki ng bulaklak na to oh. Ito naman si Tom's. At ito naman si Three Lips.
syempre may kulay white na may green, pero hindi po ito si Liberty. Ayan, karamihan po dito sa mga bulaklak ng aking mga Dendrobium orchids na nakalagay dito sa aking DIY wheelbarrow ay kulay violet. Ayan, oh. Christmas na Christmas din po ang datingan sa ibaba ng wheelbarrow dahil inilagay ko po dito yung aking mga aglonema. Nandiyan po si Boxer, si Green Ball, dalawang Green Ball na talaga po ang kulay ay kulay Pasko talaga. At lalong-lalo na po na kulay ng Christmas. Itong aking si Suksum Jaipong. Binili ko po yan nung time ng pandemic. Alam niyo naman po yung presyo ng Suksum Jaipong nung time ng pandemic. Pero natutuwa na po ako ngayon dahil nakapag-propagate na po ako ng 3. At pararamihin ko pa po yan dahil nagagandahan po akong tingnan sa Suksum Jaipong, lalong-lalo na po kapag hinalo mo siya sa mga kulay green na halaman, kagaya nitong Green Ball. At inilagay ko rin po dito yung aking mga caladium na iba't ibang klase ng caladium ang meron ako dito. Tingnan nyo. Ayan, yung mga ID nito nakalimutan ko na din. Meron yung mga ID kaya lang hindi ko na maaaninaw talaga yung ID. Ayan, si Fireworks. Ayan, yung iba hindi ko talaga alam yung ID. Mahilig lang po talaga ako mag-alaga ng halaman. Kaya lang yung ID, una alam ko tapos nakakalimutan ko rin pag matagal na nandito. Hindi ko na naalala yung kanilang mga ID. Alam nyo ba na simula nang nilagay ko dito yung mga orchids na to, lagi po ako nakatambay dito sa aking garden set at dito po ako namamahinga at nagkakape. Nakikita ko po talaga walang tigil ang paglipad ng mga paru-paro dito sa side na to at saka sa napakaraming bulaklak dito sa harapan ng grotto. At talagang feel na feel ko na para po akong nasa paraiso. Sasabi ko talaga na para akong nasa paraiso kasi nga po sa nagagandahang bulaklak, sa huni ng ibon at ang kukumpleto po sa pagiging paraiso dito sa aming bakuran ay ang lagaslas ng tubig na nagmumula sa aming grotto. Hindi ko lang nga po pa nalilinis pa at mahirap pong linisin yon. Unti-unti lang talaga yung pag-aayos ng garden. Malapit na po dumilim at babalik po tayo dito kapag bubuksan ko na yung Christmas light ko na bilhin at itong aking solar light kettle. At pakikita ko po muna sa inyo yung mga ibang orchids ko dito na may bulaklak. Natutuwa po ako dito sa aking mga alagang orchids dahil magki-Christmas nga po, napakarami po nilang binigay na bulaklak sa akin. Kagaya po nitong si Three Lips. Ayan, 2 spike po yung binigay niya sa akin ngayon. At ito pong aking si Indonesia Raya Red. Ayan, ito yung nabali noon na may 4 na spike. Sa bigat po ng mga bulaklak niya, hindi kinaya nitong cane, kaya dito po nabali. Siyempre, kapag nabali, mas madali pong nalalanta yung mga bulaklak ng Dendrobium orchids. Ito na lang po yung natitira sa 4 na spike. Pero, ito pa yung 3 spike sa kabila. Pinaglalagyan ko na po ng mga tali para kahit na umulan at bumigat yung kanilang mga bulaklak, ay hindi na po sila mababali. Tapos, eto pa po yung maganda. Ito po si Liberty. Nagbigay po siya ng spike. Yung spike po na yan, tingnan nyo oh, yung spike na yan, nagkaroon ng ugat. Tingnan nyo, yan oh. Kaya pwede na po ito na i-propagate din. At eto pa rin po yung kulay white na may purple. Kaya lang nawala na yung pagka-purple niya kapag nagtatagal po kasi yung mga bulaklak ng orchids, nawawala po yung kulay nila. Ito rin po si Indonesia Raya Blue. Ito.
Ayan, tingnan nyo, ito na lang yung natitira na bulaklak, pero meron pang isa na spike doon. At eto naman po si Salaya Twist. Para rin po itong si Indonesia Raya Red na nagbigay din po ng 4 na spike. Ayan oh. Ang gagawin ko po dito, lalagyan ko na rin ng kawayan para kapag bumuka na po yung lahang kanyang mga bulaklak ay hindi na po mababalik kapag bumigat na. Dito naman po tayo sa side ng mga kulay white na bulaklak ng orchids. Ito pati si Aden yung po sumali rin. Napakaraming bulaklak po niyan nung time na sinali ko nung December 7 doon sa contest. Talagang punong-puno ng bulaklak yan. Kasi ngayon December 15 na, wala na pong bulaklak na lagas na. Ito po yung isa sa pinagmamalaki ko rin na bulaklak ng aking mga orchids. Ito, may nakausap po ako na isang expert din po sa mga orchids. Noon, sabi ko sa inyo, ang ID po nito ay si Sonia White. Pero hindi po pala. Ang totoong ID po pala nitong mga kulay white na to ay si Burana White. Ayan o. Napakabango po dito sa side na yan. At napakalago po ng bulaklak. Kung hindi nga lang din po nabali yung isang spike dito, mas lalo po na napakalago ito. At pati po itong aking si Vanda Lameliata. Ayan o. Isa rin po to sa napakabango na bulaklak dito sa harapan ng aming grotto. Ayan, sumama din po siya. At mukhang magsisidpad pa siya. Ito pa po yung bulaklak na kulay white na nakakapit din dito sa puno ng bayabas. Ito naman po yung bulaklak ng aking ground orchids. Ayan, ang ganda ng kulay. Kulay yellow. At i-update ko na rin po kayo dito sa aking mga Vanda orchids. Noong unang pinakita ko po sa inyo ito ay spike pa lang na may buds. Ngayon po, full bloom na po ito. Noong December 7 po nang sinali ko sa contest ay kumpleto po yung bulaklak niyan. Ngayon po, ayan, kulang na ng isa. Tingnan nyo, ang ganda oh. Para siyang may mata dun sa gitna. At ito po ay kulay old rose. Ayan, tapos nandito pa rin yung aking JVB na may bulaklak. 3 pa rin sila at hindi pa nababawasan. Dito naman po tayo sa harapan ng aming bahay. Ayan, makikita nyo, padilim na talaga. At ito po yung kulay yellow ko na may purple sa gitna. Kaya lang madumi na kasi luma na yung bulaklak na to. At ito po yung isang driftwood ko na nilagyan, na kinapitan ko po noon ng mga dendrobium orchids. Ngayon po may mga bulaklak na ulit sila. Ito po si purple green tree lips. Ayan o, ang lago. Tapos ito po yung white na para siyang makapuno. At syempre dahil magki-Christmas po, binigyan na naman po ako ng bulaklak nitong si Salaya Red na Mokara. Ayan o, full bloom na po ito. Ito naman po yung mga nakakapit dito sa MacArthur tree. Ito po si Burana Green. Kaya lang madumi rin po yung bulaklak niya dahil luma na rin to. At update ko po rin kayo dito sa mga dendrobium orchids na mga keikis na kinapit ko dito sa aking DIY driftwood. Ayan, full bloom na po itong aking si Burana White. At ito pong si Airy New Normal, full bloom na rin po. Tingnan nyo, ang ganda oh. Tapos, si Burana White, nagbigay na naman po siya ng panibagong spike ngayon. Naaabangan na naman po natin sa pagbuka. Meron din po ako dito na Burana White. Ayan, may bulaklak din. At itong aking kulay violet dito sa harapan ng aming bahay. Nag-start na ng bumuka yung bulaklak niya. Kung doon po sa may gate, sa may puno ng bayabas, meron akong Vanda Lameliata na yellow and brown. Dito po meron din po ako na Vanda Lameliata. Ito po oh, kulay yellow nga lang po siya. Ang bango po.
Tingnan nyo, oh, pure yellow. Yan po ay binili ko po sa mga ita noon sa palengke. Ayan, madilim na po dito sa side ng aking mga Phalaenopsis orchids. Ibinaba ko na po sila dito. At eto po, may nag-iisa na bulaklak pa na natitira dito sa aking malaking Phalaenopsis orchids. Yan, malaki na rin po yung kanyang dahon. At dito naman po tayo sa mga kikis na kinapit ko dito sa mga MacArthur tree dito sa gilid ng aming bahay. Ayan po, nagbigay na rin sila ng bulaklak. Ito, si Inobi. Yan po, ito po yung makikita nyo dito sa aking Christmassy garden kapag padilim na. Ayan po yung aking Christmas light na Belen na Christmas po talaga dito. Tapos, makikita nyo rin itong aking solar kettle light. Yan, ilalapit ko po kayo. Merry Christmas everyone! Yan o, ito po yung aking solar kettle light. Tingnan niyo ang ganda o, para siyang lagadera na itong mga ilaw na to ay tila mo tubig na kapag nagdidilig ka ay bumababa. Yan, di ba ang ganda? May liwanag pa po. Pero mas maganda po kapag madilim na, kaya lang gusto ko na i-share ko na agad dito sa inyo at kailangan ko na magluto. Ayan, pinatay ko muna yung aking Belen doon sa likuran para mas makita nyo yung kagandahan nitong solar kettle light ko. Kasi kapag madilim na po, hindi nyo na makikita yung ganda nitong kettle na to. Ayan o, ang ganda. Lalayo tayo. Yan. Yan. Kapag ganito po na meron pang konting liwanag, maaaninaw nyo pa yung pinaka-kettle. Pero kapag po madilim na, ilaw na lang at saka yung mga ilaw pababa yung makikita nyo. Kaya mas the best po na ganitong may liwanag pa yung pagpapakita ko sa inyo nito. Yan po, tapusin ko na po itong aking video. Maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta at nanonood sa aking mga video, sa mga silent viewer, sa mga subscribers, sa mga friend ko sa YouTube, at sa mga hindi ko friend na talagang sinusuportahan po yung aking mga video dito sa YT. Maraming salamat po. Keep safe everyone. God bless.